ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, las 9:03 sa aga. Aklan. Antique, Capiz. Guimaras, Iloilo. Negros Occidental, Lain-lain nga probinsya, lain-lain nga istorya, Kasaysayan. kag kultura. Ululupod nato nina ang nahibalon diri sa Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Nakata, lagawon kag kilalahon ang mga bugal sang Kabisayan na katungdan. Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw naman kita sang Domingo mga kabyanan, July 6, 2025. Mayong aga man sa ating mga kauturan, yung mga bayi sa Pilipinas sa konsang kalibutan. Good morning, good afternoon, o kung maayong gabi. Mga abyan, 2 ka oras naman kita mag-updanay sa ating pagpangalagay subong nga Sunday. Kag kami ang inyong mga alagad, ako si Marian Grace Ereniata. Kag Hope Torichante, kag iniang Ang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Kainas ang aga partner, basang-basa kita sa ulan. Dirino sa aton sa syudad sang Iloilo. Nag-ulan, no? About dito sa inyong part of the first district. Yes, nagtupa ang ulan. No? Same man ang senaryo, may panarithi. Yes. Kag pagbugta mo sa aga, balaan mo gid nga nag-ulan, kay ti basa ang duta. No? Yes, kaglain ang baho sang lupa, no? Kagalain ang imo nga bugta kung baga fresh ikaw, no, sa aga bangod man sang pag-ulan kahapon partner diri sa ato sa syudad sang Iloilo nagadaguob, no, na may gamay nga pagpangilad sa pila ka areas diri sa aton sa syudad sang Iloilo, no, kag kay na gani sang aga, no, do ma-extend pa ikaw tani sang tulog, no. Correct. Kay malamig-lamig. Yes, bed weather. Bed weather. Yes, namin ikaw may kakadal ikaw. Pero kung wala, ulunan lang anay. Pero anyway, mga biyan ha, thank you so much ha sa pag-tune in subong nga aga diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa mga nakatutok na sa 5:05 AM kag syempre no sa ato nga Facebook Live, mga biyan. Good morning sa inyo, no? 11 kita nga episode. Subong nga bulan sang Hulyo ang birth month sang ako nga partner. Wala lang sang age reveal. Pero kay ti, Nakadlaw si Sir Alan. Mahamba siya, okay, wala lang age reveal. wala lang age reveal. Forever 16 years old. Yes. Anyway, mga kabyanan, since nga una nga Domingo, no, sa nga bulan sang Hulyo, may ara naman kita, no, sa nga bisita nga makaupo diri partner. Yes, later on partner na makaupod natin live diri sa studio ng aton nga mga bisita gikan sa Smoke and Vape Free Network, no, diri sa aton sa Western Visayas. Kag makaupod natin mga biyan ang Parents Against Vape diri no sa Radyo Pilipinas Iloilo sa aton no nga pagkampanya partner no sa padayon nga padayon nato ng kampanya no kontra no sa pagpanigarilyo kag syempre no sa pag-vape, no? Makaupo natin later on si Cal Esposado, ang Youth Coordinator kag Social Media Officer sang Parents Against Vape, kag lead convener sang Youth Against Vape. Importante ini mga kabyanan bangod nga kinahanglan naton i-involve yung mga ginikanan sa pagkampanya no sa anti-smoking. Yes. Diri sa aton sa Western Visayas, hindi lang ini actually
yung campaign natin mga kaabyanan, hindi lang for the city and the province of Iloilo, but the entire region, no, yung Western Visayas. And balaan man nato no nga ang mga ginikanan naton may influence no sa ilang mga kabataan, hence importante nga ginagabayan no updan sang mga ginikanan ining campaign nga ini partner. Yes, sa magari naton partner always no diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, hindi lang ining ulubraho no sang aton nga gobyerno, kinahanglan naton mga abyano sang bulig no sang aton nga komunidad, and these mga abyano nga smoke free and vape free no nga Western Visayas sa ginakampanya naton sakto diri hambal sang upod kuno nga kinahanglan mga abyano sang paggiya sang aton nga mga ginikanan kiti sino partner no ang makahambal sa ilang nga kabataan kundi sila mismo nga mga ginikanan naton. So maayo gid no, and even sa mga pamatan-on naton no maayo gid kiti ang later on makaupod naton partner no lead convener no sang Youth Against Vape, manami inikiti mga bata pa lang partner no mga pamatan-on naton. Despite no nga ti makita naton iban sa ilang partner naga-vape o kung nagapanigarilyo miara nga ti nagapanindugan no nagapakigbato sang sininga kausa. So later on partner makaupo naton diri sila sa studio no, kaupod si Ma'am Ira Christine the vocal kag si Sir Kyle Esposado no, makaupo naman naton later on live sa aton nga Zoom. And sini nga Domingo mga kaabyanan, espesyal man no, bangod nga pagaupdan kita diri sa ang rehiyon karon sang aton nga regional winner sa Yun. Presidential Lingkod Bayan Awards and Civil Service Commission mga kaabyanan. Later, makaupod naton ang Assistant Regional Director sa Department of Science and Technology Region 6. Actually, nakaupod manina naton si ARD no before sa previous episode sang ang rehiyon karon, but this time mga kaabyanan makaupod naton siya as a regional winner sang Presidential Lingkod Bayan sang Civil Service Commission. Mga kaabyanan no, ma-inspire naman kita sa sa pagkalingkod bayan sang aton nga dinapit sa sining programa ang rehiyon karon si Ma'am Kithlyn Sara Bernardino, ang Assistant Regional Director sa Department of Science and Technology Western Visayas. Ibaloon naton later mga kaabyanan ano bala yung mga innovations no nga pangunahan ni Ma'am Kithlyn Sara Bernardino, agud no nga ma-consider partner as a regional winner sang Presidential Lingkod Bayan. Yun. Grabe no, Presidential Lingkod Bayan. Ang nang madala ka lang partner no sa region no. Grabe na gini nga dungog sa imo no. So later on mga abay makuha kita sang tips no para sa mga kauturan naton gati partner bag ulang tapos graduation, and may ara kita no nga hiwaton nga civil service partner no, or pen and paper test no, sa aton nga Civil Service Commission no sa bulan sang Agosto no, or this year mga abyan no. So sa mga kauturan naton nga mga pamatan-on partner no nga magasulod no sa gobyerno, makuha kita tips kay Ma'am Kithlyn. Yes, kay basi pa lang nga ma-inspire man sila ya partner no sang nangin nangin trabaho ni Mama Kithlyn sa Department of Science and Technology. And also mga kaabyanan, baluon natin, ano ba lang nangin reaction niya? No? Sinong nagsugid sa iya nga, uy, Presidential Lingkod Bayan ikaw, no? Sino, or pwede man, no? Sinong nag-nominate sa iya, sinong nag-encourage sa iya para nga magpasakop, no? Sa civil service winners naton or nomination naton para nga mangin Presidential Lingkod Bayan, Dangal ng Bayan, no? And Pag-asa awardees sang Civil Service Commission. Actually, partner, interesting because nga duha ka halin no sa Department of Science and Technology ang nadala sa Civil Service awardees naton partner. Yes.
Pero this morning mga kaabyanan, diri sa episode sa Ang Rehiyon karon, ang makaupod naton amo ang Assistant Regional Director sa Department of Science and Technology si Miss Kitlin Sara Bernardino. Hindi kita partner magsala si RD Rowan Helonga no do nangin na original awardee man naton sa Civil Service Commission no. So manami kikiti ang atong original director kag ARD naton partner no, mga kumbaga partner mga tao nga gina-look up no, mga public servants. Yes. So gani partner no, hindi na naton pagpadugayon no sa mga kultura naton dirahang may mga pamangkot sa aton nga mga bisita no, subong nga aga. Yes, anti-smoking. Yes. Kag sa aton nga Presidential Lingkod Bayan Awardee, no? Yes, pwede gid kamo mga bedira no maka-comment sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo. So sa mga kultura nato nga may makabati partner sang gamay lang nga mga sound dira partner no sa aton nga radyo, please bear with us mga abyan no subong nga aga no. Kay may mga ara kita mga ginapangkay ulang nga mga bagay-bagay partner sa aton nga building. So please bear with us, pero mga abyan diri no subong nga aga padayon kita mga abyan no sa pagserbisyo sa paghatag sa inyo sang impormasyon, mga balita straight diri sa amon sa studio sa Radyo Pilipinas Iloilo. Gani partner na naton pagpadugayon sa aton nga pagbalik. Makaupod na nato ng Assistant Regional Director sa Department of Science and Technology Western Visayas, si Ms. Kitlin Sara Bernardino sa pagbalik sang Ang Rehiyon karon. Tayo ay tao lang. Pag may hindi alam, magsaliksik, magbasa at humingi ng gabay mula sa mga mas maalam. Pak na pak ang magagandang aral. Hindi sa lahat ng oras ay sa social media at internet natin makukuha ang sagot. Gawing habit ang magsiyasat at matuto mula sa mga eksperto. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Yun! Ibang level na naman. Scatter na please. Scatter! Scatter! Yes! Ibang level! Let's go! Ibang level! Ang taas ng pinakuryente ko! Tulong! Oh yeah! Kung ayaw ng ibang level din ng kuryente mo, unplug all those gadgets and appliances. Huwag pagsabay-sabayin ang mga nakasaksak, lalo na sa mga extension cords. Iwasang gumamit ng cellphone habang nakaplug. Hindi lamang ito delikado, nagdudulot rin ito ng pagkasira ng baterya. Makakatipid ka na, safe ka pa. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ibang level na! Salamat, Mr. Powers! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, and... Balikan ulo, kita kwetan, may mga susus. Huwag mong itigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amay pares, amay araw, ano ba yan? Tinusugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yan tsinelas mo? Ang dungis mo! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolin, trupo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang ko 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na
umiipon yung water. Tapos meiosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaling maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where infected tenants, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nalupugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Ang sawit ay bang-bang-bang, ang sawit ko ay bang-bum-bang. Ang babae sa lansangan, huwag pilitan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag pilitan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Perwisyong idinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa, umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Pangunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiklahin ng sektor ng mga mambababoy. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng ating baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered. For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Hindi sa'yo yan, hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw na, Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan. hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy, mabuting bakawan, maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo, Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Lagot! Ayun na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra Tax Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Dal mo sana. May OPM na rock. May OPM na rap. You know, last night, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Ang pagka-agresibo o pagkainulon ang nagtulod sa imo nga magpanggayawan. Wala sa payan sang imuling hudo pa una-una. Gintudloan ka nga ihimutig ang imong ngalan kag edad. Gindala sa isa ka malayo nga lugar. Ginpilit ka magsupak sang layi. Ginhimuslan ka ginmaltratar. Ikaw, isa biktima sa human trafficking. Hindi makaadlo. Magtawag gilayon sa 242-0792 upang mag-report sa pinakamalapit na estasyon sa polisiya. Ang pagsupak sa human trafficking law o kung RA 920A may sirit nga bugos kabuhi nga pagkabilanggo kag multa tugtog 5 ka milyon. Ini isa ka doon sa Office of the President, PIA, Visayan Forum Foundation Incorporated, UNICEF, NBP, Pagpili Estasyon. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pag-unlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa ng ilog, nagkakamatay ng mga isda na nagkasusok. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya isumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Tax Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, last 9:26 sa aga. Sa gihapon mga pinagapamatika mo sa programa, ang Rehiyon Karon. And as promised mga kabyanan, makaupod nato ng isa ka espesyal nga bisita, no? Kaya siya lang naman, partner, ang isa sa mga regional winners sa Presidential Lingkod Bayan sa Civil Service Commission. Very happy kita, no? Kay pag-aupdan kita sini nga aga sa Assistant Regional Director sa Department of Science and Technology Region 6, si Miss Kathleen Sara Bernardino. Hi ma'am, good morning and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mayong aga, good morning sa tanan. Happy Sunday sa inyo, Attorney Hope. And sa aton nga mga tagpalamati, kagkamalanaw. Yes. Ma'am Kathleen, no, first of all, congratulations kay
isa ikaw sa mga regional winners naton sa Presidential Lingkod Bayan Award. Kamusta? Ano ba lang nangin reaction nimo, Ma'am Kitlin, no, or ARD, pagkabalo nimo nga isa ikaw sa mga awardees naton? Reaction. Happy good nga na-recognize kita nung isa sa mga regional winners sa Presidential Lingkod Bayan Award. It's an honor not only para sa akin but para man sa bilog na DOST6. Always na siya naman ginapabugal nga ang DOST6 is always providing the good quality nga public service sa tanan. So it's such an honor na ma-recognize na siya sa aton nga Civil Service Commission. ARD, sino ba lang nag-break sa news sa imo nga isa ikaw sa mga regional winners naton sa Civil Service Commission? Paano nimo nabalaan nga isa ikaw sa mga napilian or regional winners naton this year? So, lang to siya, one of regular adults sa opisina na pamirma ko. And then suddenly, nagsunod nga staff na naman kahit daog ikaw. So, put man ako kay wala man ako nag-expect actually nga madaog or madala sa winners sa list of winners ng civil service. So, na siya, daw kakilibot, hindi man ako makapati nga nadala-galay ako sa regional winners. Ma'am, ang ining award, ano ang buot silingon ni para sa imo? Para sa akon, ang Presidential Lingkod Award, isa nito siya sa pinakamataas nga recognition sa civil service nga kung magdaog ka sa national na level, makakadto ka sa Malacanang kag ma-awardan ka ni isang presidente, no? So, para sa akon, actually, para sa DOST6 as a whole, though dako gid siya nga pride and honor nga dalon ang DOST Region 6, kag ang department na as a whole, sa Malacanang, nga na-recognize ang mga programa, ang mga projects, ang mga activities, mga initiatives dito sa region. So, bugal para sa DOST6 nga matagaan sa amon nga award. Speaking of the award, ma'am, no, kay siling nimo bugal ni siya sa imo nga bahin and also sa bahin man sa Department of Science and Technology. Pero we're curious also, ma'am, no, kung paano ayhan ikaw na nanging kabahin sa sining listahan nato, no. May nag-nominate bala sa imo nga mag-join sa sining award sa Civil Service Commission? Okay. So, nag-start na siya, Attorney Hope, sa opisina namin. So, yearly, may ara kami bisang, siguro, same sa tanan office niya, government agency. Yearly, may ara sang praise awards na tinatawag na nila ang Committee on Promotions, Recognitions Awards. So, nag-start na siya dito sa opisina nga sa 2024, isa kami sa mga pang-awardan sa opisina. Ako as outstanding senior technical staff during that time. So, ang mga na-awardan, din-nominate sa opisina sa hamon nga HR, of course with the support and recommendation ng sa amon nga regional director, submit ang application sa civil service to participate sa civil service nga awards ang region naton. So, nag-start siya from our office and then those nga na-awardan nominate sa civil service nga award. Ma'am, curious ako, particularly, ma'am, no, any project or ano ba ang kaundan kung baga sa imo nga nomination form or imo nga documents no gipasa nato sa Civil Service Region 6? For 9 years, before ako naging Assistant Regional Director for Technical Operations, naging head ako sa Regional Development and Innovation Management sa aming office.
So, ang inang section, damo siya sa mga programa no, para ma-develop ang aton R&D and innovation ecosystem. So, under sa section naman na gina-manage naman ang various R&D consortium. May mga programa kami, for example, through our programs, napadamo naman ang researchers, innovators sa region, no? Napadamo ang members ng National Research Council of the Philippines through the RRDIC or Regional Research Development and Innovation Committee. Nadamo kita sa yung pang-ubra ng mga policies para mabuligod pagid nato ng R&D ecosystem naton. For example, ang section niya ang nag-lead or ang nag-establish ang first ever na IDLAB Award. So amo na siya nga initiatives sa section no, sa R&D Management and Innovation section naman sa UST6. In that time ako pa ang head. So kami na ang first nag-organize ang first ever na IDLAB Awards. Other than that, ang mga efforts natin, for example, sa pag-organize ang technical working group for artificial intelligence, for blue economy, for smart agriculture, din na siya sa among section. So, ang pag-conduct sa first ever na regional AI hackathon, ako man sila ang nag-lead no, through our section. During the National Science and Technology Week, kami ang section naman ang nag-organize ang Lawag SNT exhibits in madumduman ninyo ang ara sa barko nga exhibits naging viral siya no, naging katuan siya sa madamo ang mga Ilonggo sa 2023. So that from that na mga initiatives doon nag-report effect siya bala na strengthen ang collaboration with other agencies no. Nagkaroon sa mga programa on blue economy, na-reach out man nato ng other regions like Region 7 and Region 8 na mag-participate sa blue economy na program sa DOST. Madamo pa, no? Damo kita nga mga capacity building naging ubra from during my time for researchers and innovators and engineers, no? From 2016 up to 2024, ako abi nanging R&D and Innovation Management Section Head. So, ang mga initiatives ang ginsabit namon sa civil service for the Presidential Lincoln Bayan Award. And Boyla, no, nanging kabahin si ARD sa mga regional winners naton sa Presidential Lincoln Bayan Award. ARD, para sa imo, no, ano ayan ang mangin epekto sa award nga ini sa inyo man nga trabaho sa Department of Science and Technology subong, no, and also sa mga palaabuton pa nga mga projects or endeavors no sa Department of Science and Technology Western Visayas. Siguro ang award ni hindi lang sa akon but para sa award siya para sa bilog na DOST Region 6. Ang pinaka-importante abi sa amon na ma-establish ang trust and confidence ng publiko sa isa kang government agency like DOST, no. Damo kita sa may mabatian na negatibo about the government agencies but gamay na sila, mas madamo pa ang nagaubra sa maayo sa government, no. Kapunta diri sa DOST mga batugid nga with those recognitions, kumbaga siya, patunay siya nga we are working well, we are delivering our services well sa DOST. I hope na through this awards madamo pa ang mga tao ang magsalig sa DOST to sa mga government agencies sa ilang mga government services. Yes. ARD, with this award, no, ano pagid bala mi ara na ikaw ginaplano dira nga mga innovation or other programs nga ipatuman sa ating regional office? Sa Cebu, na siya, no, I'm sure you've heard of the AI Fest. No, isa man ako dira sa mga nag-lead, no, to also supporting our regional director, Engineer Rowan Arhelanga,
So, lapit na lang sa August 11 to 13 ang aton na AI Fest. First ever na AI Fest sa bilog na Philippines, no, matabo diri sa Iloilo. Efforts na siya naton para ma-establish naton ang aton na capability sa AI, kag maka-establish kita policies in relation sa AI, no, utilization sa AI sa various industries, like, for example, sa creative industry, and sa other industries as well. So actually this July na-start na ang mga pre-event, no, mga activities. Ang CDAI, we will have a series of talks and panel discussions with our local artists. No, gina-invite na balik ka mo, Attorney Hope, na mag-attend, no. We have established na nga mga local artists and makers na mag-discuss ano bala ang epekto ng AI, anong futures ng AI sa creative industry. And we will have the workshop on July 16 to 18. This one is for the students naman yan, ng mga filmmakers, na ma-guide sila kung paano ba ethically magamit ang AI sa ilang filmmaking. So, very excited din kami. First naman niya siya sa ating region, ang AI Fest. Kag nadamo pa actually sa September after sa August, may Regional Science and Technology Week naman kita sa Rojas. And then may Handa Pilipinas sa Negros, no, sa October. Ang Handa Pilipinas naman niya is a promotion sa mga DRRM-related technologies and services natin sa DOST. Not just sa DOST, but with other agencies as well. So, siyang ginasakuan na tapos na ang first half sa year. Dapat pa kami activities for the second half. So, I hope na mag-join ka mo kag nag-upod sa amon sa aming mga aktibidades. By the way, no, sa may AI Fest naton, salot lang namon, no, yung sa AI Hackathon naton, may mga nagpa-register na ba para sa aton nga AI Hackathon? Especially, this is a national level competition. Attorney Hope, actually, overwhelming ang applications na na-receive namon, no? Nag-close ang application deadline sa June 27. Siguro, tagin ka applications na na-receive namon. Pulo lang na naman tuhaod na teams na ma-undergo sa hackathon. Out of 50, around 30 plus dira ang halin sa Region 6 alone. So, damo gina interesado nga mag-participate, no? Kag yung bangod kay mas damo ang Region 6 kag national event ni siya, gi-extend naman ang deadline para sa outside of the region naman. So, I hope na damo pa ang nag-apply, ang nag-close kami for the extension sang July 4. And based nila, i-evaluate natin ang applications kag mapili kita sang pulo ka mga teams na maupod sa atin sa August 11 to 13 during the hackathon. So overwhelming yun ang participation. Pasalamat din kami. Balik naton, ma'am, no, sa Presidential Lingkod Bayan, may mga government employees kita, no, nga nagatrabaho, no, sang husto para sa ilang mga constituents nila, mga beneficiaries nila. Ano yung imo mahatag na tips, no, Ma'am Kathleen, para sa mga iban pa nga mga government employees nga emulate sa inyo, nagatangla sa inyo, no, as an inspiration para nga sa sunod sila man, no, mangin Presidential Lingkod Bayan awardees or Dangal ng Bayan awardees? Ang ako dulo nga ma-share is that continue lang, padayon lang sa ubra sa maayo, no, paghatag sa imo best. Kay actually, kung panumbunon mo nga gaubra ka para sa award, do hindi siya authentic, no? Do hindi siya, kumbaga, gaubra ka lang yun para sa awards, but hindi iya sa tutuod mo nga purpose para mag-serve sa Filipino people, no? I think, hindi mo na siya dapat panumbunon ng awards. Ang awards siya maabot lang man na iya kung damo ng mga tao ang makita sa imo mga efforts. Siguro ang imo lang siguro nga sundon is ang tinutuyo mo gidala ko, ano gid tinutuyo mo as a government agency, anong heart mo, anong
paano mo ayhan maserbihan sa maayo ang mga ang Filipinos, no? Kay ang work, Abi, hindi lang naman siya work lang, but also your life bala. More than almost all of your time daan sa isa ka adlaw na ka-spend siya sa work mo, no? So kung hindi siya meaningful ang imo nga time sa imo work, though it's as if nga hindi man meaningful ang imo life, no? Para sa ako lang yan, no? Yes. Kay work is also kumbaga part of your life. So if you do your job well, it also means that you're living your life well, no? Para sa akin. So I think lang na siya ako na share, no, beyond awards, panamdaman mo siya nga ang work mo is also your life, your kumaga source of your living pagid, no? Kasi mas maayo if ginahimo ko siya sa maayo man. So I think lang na, let's not think about awards and recognition, but rather think about the way you live, no, the way we work. Yes. I think more than the bread and butter partner, no, nga source of your income, it's like paano mo palang gaon ang imo nga obra mo kay tihambagay ma'am. You are spending almost half of your day sa imo nga obra, hindi gani almost half day do sobra pa gani, no? Yes, Especially kung mag-overtime ikaw dira, no, kaga kinahanglan nga palang gaon. Pero ma'am ARD, no, curious ako, ano gani nga year ikaw nagsulod sa gobyerno? Kag pilang imo edad? Ay, gusto sa interview. Age mo pagsulod? 2009. Siguro mga 23 ko during that time. And if you were to say something sa imo nga self, Younger no, self. sa younger self during that time nga nagsulod ikaw, no, ano ang mahambal mo subong sa imo kaugalingon? Ano man? Siguro good job kay na surpass mo or na overcome mo ang mga challenges, no? If you remember sa time na nag-interview ko last time, halin ako taga-kapis ako, no, pag hindi ko confident enough na mag-work sa Iloilo City, and then sa DOST, no? But gintry ko siya despite the lack of confidence during that time. So, I think ang hambal ko lang sa akin younger self, good job. I'm so proud of you. Kay damo ka na learn all throughout these years. And siguro hindi ano nga, yung kabudlay mo. Napasama sa ARD. Good job. I'm so proud of you, no? Though damo ka man na experience sa kabuhi, but then you never gave up. And naguro, proud ko sa imo ka. Ginahal ka sa buwan. Kina-imagine ko. Yes. Yung galataw, ikaw sa mirror, no, ka ang bata ni mga version na ginalataw ni mo sa mirror. Nami, kiginahag ni ARD. Gani, from hindi confident nga young person, no, nag-join sa DOST and now a regional winner sa Presidential Lingkod Bayan. Though, that's Kudos. something. Oo. Kudos kay ARD. ARD, sa noayhan, no, ang inyong awarding sa civil service kay kamo, no, ang mga napilian yung mga regional winners. And I don't know, no, kung nakasend naman kamo additional yung mga documents for the national level nga mga nominado naton for the National Presidential Lingkod Bayan awardees naton. Attorney, but as of now, wala pa ko kabalo kung saan ang awarding. But may nabato na ko nga email na may inag-submit pa kami nga requirements, for example, ang photos and action photos, no? I think it's for the preparation man sa awarding. So, sa Cebu, maong gahulat-hulat naman ako sa next na mga steps regarding sa awarding ng ceremony. By the way, ARD, bago ko malipatan, no, to whom do you dedicate yung award niya na bato nimo, no?
as a regional winner sa Civil Service Commission? Ginadedicate ko yun sa tanan na taga DOST Region 6, no? Hindi lang ni siya akong award, but sa aton tanan. Kaya hindi ko man na siya maubra na ako lang, but rather it's an effort actually of the whole DOST 6. Kag sa amon man mga partners, no? Sa DOST, kamo who are always there for us, ang Radyo Pilipinas, naging na siya for me, nga nag-support, no? Whenever, manotice ko lang whenever may mga activities kami, naging kami nag-reach out, kag nag-help sa amon sa pag-promote sa among mga programs and activities. Ang mga state universities and colleges na partner namon sa tanan-tanan namon ng mga programs, national government agencies, local government units. And siguro ginadedicate ko din siya sa tanan, sa DOST 6 as a whole. Gina-celebrate ko gid ang taga DOST Region 6 kay aton ning award. Yes, kag gina-celebrate man siya sa Department of Science and Technology Western Visayas. Again, ARD, no, thank you very much for joining us again, no, diri sa amon sa ang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas Iloilo, and sa pag-share man, no, sang imo nangin journey sa pagiging government employee nimo, no, and now as a recipient, no, sang Presidential Lingkod Bayan sang Civil Service Commission Western Visayas. ARD, madamo gid nga salamat, maayong aga sa imo. Thank you, good. Thank you. Congratulations, ARD. Nabatian mga kabyanan si Assistant Regional Director sa Department of Science and Technology Western Visayas, Ms. Kitlyn Sara Bernardino, ang aton nga regional winner sa Civil Service Commission Presidential Lingkod Bayan Award. Hopefully partner, national award di man, no, si ARD Kitlyn Sara Bernardino. Yes, sa mga kauturan natin sa mga public servant and those aspiring to be public servants, partner, no, hambal ni ARD kaina, partner, no, dapat palanggaon naton ang aton nga obra, no. I-treat naton siya as something, no, nga kabahin siya sang aton nga life, hindi lang because, no, nga nag-work kita, hindi because nga nanging source of income naton ini siya, but because part siya sang aton nga life, no, kag dapat palanggaon naton, no, ang aton nga obra, no. Imagine mga abya, no, madamo sang gusto nga magsulod, no, sa gobyerno, madamo gusto mangin civil servant, pero ikaw ang napilian, ikaw ang nakasulod dira, ikaw ang nag-obra dira. So do it, partner, no, nga with the passion kumbaga sa imo nga heart, no, kaga syempre with love, no, sa imo nga obra. Yes. Doon sa Nola, partner, gin-interview natin si ARD, no, kung sang nangin journey niya sa Department of Science and Technology bago siya mangin Assistant Regional Director. Nagpasimpalad, no, from the province of Capiz, nagpasimpalad diri sa syudad sang Iloilo, and thankfully, no, or fortunately, nangin kabahin siya sa Department of Science and Technology Western Visayas, and nangin ARD, tapos subong nga tuig 2025 nangin regional winner sa Presidential Lingkod Bayan Awards. I think, partner, no, may take away kita dira, partner, no, sa mga kauturan nato, no, especially sa province, partner, no, ini ang si ma'am, kumbaga, no, si ARD ang proof natin mga abya, no, nga kung diin ka man halin, no, sa syudad ka man o kung sa probinsya ka man, it doesn't matter, partner, no, ang imo nga skills mga abya, no, amo gid ya ang kumbaga ang nagabutang dira sa imo sa success, partner, no, nga part, no, sumakses ka, kag syempre mga abya, isa pag lesson, no, nga na-learn naton hani kay ARD is yung iya ba na partner nga dedikasyon sa iya nga obra, no. Imagine mga abya na sang una, partner, no, laka lang kita makabati, no, nga may ara sa babae nga nag-excel sa field sang ICT. Here comes, partner, no, may ara kita sang isa ka babae kag ARD pa, partner. Yes. Ikaduha nga pinakamataas nga posisyon sa regional. And I remember, no, nag-attend ako sa press conference sa AI Fest, no, sa Department of Science and Technology. Sila ni RD Hilongga, no, gin-level up nila ang AI hackathon to a national level, kay very ambitious ko, no, si ARD. Yun! Very ambitious, no, si ARD Kitlyn Sara Bernardino. So from regional level nga classes ang competition, nangin national na, no, bukas na ini sa naglain-lain ng mga bulutuan, no, diri sa aton sa pungsod Pilipinas, and gina-lead ina, no, ni ARD
Kitlin Sara Bernardino, ang aton niya AI Hackathon or ang aton niya AI Fest in general. Of course, no, with the supervision of RD Rowan Hilonga. Yes. Basta confident ikaw, partner, nga maubra mo ang isa ka bagay, no? Wala ginaya may makapugong sa imo, no? And we thank those people nga nagasuporta kay ARD, partner, no? Siyempre sa mga kaupdanan natin dira, no? Sa DOST. And siyempre, no? Thank you man sa pag-abay sa Radyo Pilipinas Iloilo always sa mga inyo nga mga balita nila. Yes. Ang ako nga upo diri ang DOST beat reporter namon no nga permigi ka attend sa event. No, kag ako nang mamasalig namo diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, partner, no. We will be partners, no, sa aton nga government agency sa pagpalampot, no, sa information sa aton nga mga tagpalamati. Kag gets man nato na partner, no, nga ang mga proyekto sa Department of Science and Technology dako yung impact sa komunidad, no. That's why we're very happy kay may mga projects sila, no, nga para gid sa mga benepisyaryo sa Western Visayas. So kaya patularan si ARD, partner, no, sa ibang pagid nato din ang kapda na sa DOST kag sa ibang pagid nga ahensya sa gobyerno. Ang oras sa Radyo Pilipinas, 9:53 sa aga. Yes, mga biyano, sa aton nga pagbalik, mga biyano, istoryahan ta na, partner, no, dining aton nga kada first, no, nga Sunday sang bulan, makaupod naton, partner, diri, no, or ang aton nga kampanya, no, kontra sa pagpanigaryo kag syempre, no, sa pag-vape, partner, makaupod naton na later on diri, mga biyan, live, no, sa aton nga studio, no, ang aton nga bisita sa Smoke and Vape Free Western Visayas. Makaupod naton si Ma'am Ira Kirstine, the vocal, ang aton nga Communications Admin Officer, and syempre mga biyan later on live sa aton nga Zoom, ang aton nga bisita si Sir Kyle Esposado, ang aton nga Youth Coordinator and Social Media Officer, and at the same time ang lead convener sang aton nga Youth Against Vape. Sa mga parents naton dira nga nagapamati subong nga aga, mga abyan, no, magakuha kita later on sang tips sa aton nga mga bisita, no, paano ba naton mahaylo, partner, ang aton nga mga kabataan naton, no, nga mag-utat sa pagpanigarilyo o kon sa pag-vape. Balaan naton wala gid niya, partner, sa manami nga epekto sa inyo nga lawas. Halit lang kumbaga, no, ang madalas ini. Gamay lang tion, partner, no, nga kalipay kaya na sini sa pagpaaso-aso kag pagsuksok-suksok sang vape, pero ining epekto, mga abyan, sa inyo lawas lifetime. Kamo ang magasap hasta hindi kamo dira mag-unta. At inyo nami lang, ha, magpa-aso-aso dira, partner. Despite the campaigns ang atong nga gobyerno, no, still may ara pagid ya, partner, nga mga tig-ulo. Iban hindi gid mag-unta. Kaya naton ini, mga abyan, ang aton nga kampanya kontra, no, sa pagpanigarilyo kag vape. Actually, no, ang Parents Against Vape, no, featuring sang aton nga bisita later on. Mga abyan, magabalik ang programa Ang Rehiyon Karon. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo papunta? Gabi na. Umuwi na tayo. Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman mo ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya, pero Transportation at Philippine ayoko pa Ports talaga Authority. eh. Tiniyak ang tuloy-tuloy na daloy ng kalakal sa Samar at Leyte. May ulat live si Ray Ferrer. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sinisiguro ng Department of Transportation at Philippine Ports Authority sa mga taga-Tacloban at Samar ang walang katid na daloy ng paggalaw ng essential commodities, lalo na ang perishable goods sa lalawigan. Ikay sa gitna pa rin ng limitado access sa San Juanico Bridge. Nauna nag-utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na tiyakin ang paghatid ng essential goods at serbisyo at ibalik ang pagkakaugnay ng reyon sa pagitan ng dalawang lalawigan. Ayon sa DOTR, ipinagutos na ni PPA General Manager J. Santiago sa port terminals na bigyan prioridad ang galaw ng perishable materials
particular sa ilalim ng pangasiwa ng Department of Agriculture, Department of Social Welfare at Office of Civil Defense. Sa ngayon, magiging operational na 24/7 ang pinalawak na Amandayihan Port sa Sama Usamar at Tacloban Port para pagsilbihan ang mga pasahero, gayon din ang mga trucker para matugunan ang transport disruption. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang balita, mahigit 100 miyembro ng pamilya ng mga nawawalang sabungero ang nagsabing hindi nakakagulat ang mga aligasyon na ang gaming tycoon na si Charlie Atong Ang at ang kanyang dating partner na si Gretchen Barreto ay sangkot sa pagkawala ng kanilang mga kamag-anak. Nakipagpulong ang mga kaanak ng ilan sa mga nawawala kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa Department of Justice para makakuha ng update sa kaso at nakipag-usap sa mga mamamahayag. Nauna na raw nilang nabalitaan na sina Ang at Barreto ay sangkot umano sa pagkawala ng mga sabungero, ngunit hindi tinukoy kung ano ang mga papel na ginampanan nila. Itinanggi na nila Ang at Barreto ang anumang pagkakasangkot sa pagkawala ng 12 ng mga sabungero sa nakalipas na 3 taon. Sa ibang balita, nilinaw ni Department of Science and Technology o DOST Secretary Renato Solidom na walang siyentipikong batayan ang hula ng isang Japanese manga na isang malakas na lindol ang tatama sa Pilipinas sa Hulyo. Ipinaliwanag ni Solidom na hindi mahuhulaan ng eksaktong oras at lokasyon ng mga lindol. Sinabi ng DOST Chief na mayroon lamang short-term at long-term prediction para sa mga lindol. Dagdag ng DOST Secretary, posibleng magkaroon ng the big one na lindol pero hindi masasabi ang eksaktong oras at kung anong lokasyon. Ang Japanese manga na The Future That I Saw ni Ryo Tatsuki ay isang inilathala noong 1999. Ito'y nagdulot ng takot dahil sa isang sipi na nagsasabing ang tunay na sakuna ay darating sa Hulyo 2025 at ang sahig ng karagatan sa pagitan ng Japan at Pilipinas ay mabibitak. Mahigit 76,000 family food packs at mahalagang non-food items nakaposisyon sa warehouse ng Department of Social Welfare and Development sa Region 1. Ito'y bilang paghahanda sa anumang emergency ngayong nararanasan ang masamang panahon. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Coquia. Radyo Pilipinas, report. Nakahanda ang DSWD Field Office 1 para tumugon sa maaapektuhang residente ng Ilocos Region bunsod ng nararanasang sama ng panahon. Ayon sa ahensya, nakastandby na ang 76,626 family food packs kasama ang mahahalagang non-food items tulad ng hygiene kits, sleeping kits at emergency tents na nakaposisyon sa iba't ibang warehouse sa rehiyon. Patuloy rin ang mas pinaigting na koordinasyon ng DSWD at iba pang concerned agencies sa mga LGUs upang agad matugunan ang pangangailangan ng mga posibleng maapektadong lugar. Batay sa kanilang datos, 55,540 na pamilya mula sa mga bayan ng Bayamba, Alcala, Malasiki, Tubig, Sorsono, Dingra sa Alilem, nagsugpon sa tulad Subitin ng posibleng maapektuhan ng pagbaha at pagbuho ng lupa. Alerto rin ang disaster response protocols kabilang ang search and rescue teams habang binabantay ang mabuti ang level ng ilog at kondisyon ng panahon. Patuloy ang paalala ng otoridad sa publiko maging mapagmatsyag sa weather advisories. Ihanda ang emergency go bags at bantayan ang daluyan ng tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada, Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Bosongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman mo ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, saka nilang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang
kinabukasan. Abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying "Mana po," then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mana na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2002. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, las 10:04 sa aga. Sa gihapon mga abla, nagkapamati ka mo sa programa ang Rehiyon Karon, kag kaming ginyong mga alagad Marian Grace Ereñata kag Hope Torrechante. This time mga abla, no, makita ninyo sa ako tupad diri, makaupo din nato ng aton nga bisita no kada or aton nga partner kada first Sunday of the month no, gikan sa aton nga Transcend. Ma'am, good morning. Pakilala ka naman sa aton nga mga tagpalamati. Hello, good morning Ma'am Yan. So good morning sa aton mga tagpalamati. Ako si Ira Crucianda Vocal. Ako ang Communications and Admin Officer sa Transcend Western Visayas. So, good morning everyone. Yun, mga abyan sa ato nung pala nga pagkampanya no kontra pagpanigarilo kag syempre Mama Ira no ang aton nga vape no kinahanglan aton nga masigisigi ni kumbaga no ang aton nga effort ang aton nga kampanya pinaagi diri no sa ang Rehiyon Karon. And this Sunday mga abyan no, we are very excited pangod nga makaupo nato ang isa ka bisita ang makaupo naman natin live sa aton nga Zoom subong nga agad. Sinong aton nga makaupo, Ma'am Ira? Okay, so it is an honor good to introduce a very active youth leader gid naton nga advocate gid sa vaping. So please all welcome Sir Kyle Esposado, our youth coordinator and social media officer of Parents Against Vape and also the lead convener of Youth Against Vape. So good morning po Sir Kyle. Hi Sir Kyle, good morning. Good morning po sa inyo. Magandang umaga po sa mga tagapakinig at nanonood ngayon ng programa ninyo. Yes, good morning Sir Kyle no, and thank you so much no for giving us your time here no sa Radyo Pilipinas Iloilo sa programa ang Rehiyon Karon. Una sa lahat Sir Kyle, pwede mo bang mapakilala sino ba si Sir Kyle no, and ano po ba yung layunin ng ating Parents Against Vape? Hi, yes po. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. So ako nga po pala si Kyle, isa pa akong youth advocate at miyembro rin po ng Parents Against Vape. Kami po ay isang samahan ng mga magulang at ngayon po pati na rin po ng mga kabataan na naglalayong protektahan ang ating henerasyon mula sa mga panganib ng paggamit ng vape. Ang layunin po ng Parents Against Vape ay ang magbigay po ng tamang impormasyon, suportahan ang mga magulang at itaguyod ang mga pulisiya na pipigil o tutulong sa pag-alis ng vape lalo na sa mga kabataan. Yes. Sir Kyle, no, I'm curious, gaano na po ba katagal yung Parents Against Vape natin and mga ilang members po ba kayo? Is it in the whole Philippines po ba yung Parents Against Vape natin? Ang Parents Against Vape po, nagsimula po siya noong December 2019. Doon po siya na-establish ng buo. Yung mga miyembro po namin, sa katunayan po kasi, meron po kami mga board members at mga miyembro po mismo na nagtatrabaho behind the organization. Pero yung mga
member po mismo yung sumusuporta ng organization namin, medyo marami-rami na rin po kasi po yung Parents Against Vape po hindi lang po siya located sa isang lugar. Parang nawala yung audio ni Sir Kyle. Yun, balikan naton mga biyan sa dili na madugay no si Sir Kyle, no? Ang aton nga bisita subong nga aga. Sir Kyle? Hello po? Yun, Rinig niyo po ba ako? sige. Yes, Sir Kyle, loud and clear na. Okay po. So, balik po sa katanungan ninyo, no? Ilang membro po yung Parents Against Yes. Vape at kung gaano po kami karami. Balik po, na nabanggit ko nga po kanina, yung Parents Against Vape po, nabubuo po siya ng mga board members at mga taong nagtatrabaho behind the organization. Pero sa bilang po ng miyembro namin, hindi ko na po matukoy kasi sa katunayan po kami na rin po kami sumusuporta sa organisasyon na ito kasi yung Parents Against Vape po hindi lang po siya nalolocate sa isang lugar. Balik kami po ay nahati sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. So, meron po kami mga miyembro at supporters from Davao, from Bicol Region, meron na rin po sa Iloilo. So, ayun po, lumago po kami dahil po sa mga ginagawa namin kampanya at pagbisita sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas upang po magpalaganap ng awareness campaigns patungkol sa bagay na ito. Yes, it's good to know, Ma'am Christine and Sir Kyle, no, that the Parents Against Vape is not only concentrated, no, hindi lang siya sa isang lugar, no, or dyan lang mismo sa Manila, but even in other regions, we have members and supporters of Parents Against Vape. Okay, so this is a big big organization already. So, Sir Kyle, may I ask lang, ano ang nagtulak or nag-inspire po sa inyo para magsimula ng advokasya na ito laban sa paggamit ng vape, lalo na po sa mga kabataan? Okay po, sa akin po kasi personally, before po ako naging youth advocate, dati po akong gumagamit ng vape for many years. So ayun po, before becoming an advocate, dati po akong gumagamit ito. Sa personal ko pong karanasan, nais ko pong matulungan yung iba o maprotektahan yung ibang kabataan na tulad ko na maiwasan na maging biktima tulad ng nangyari sa akin ng tobacco industry. Sa Parents Against Vape naman po, dahil rin po ito sa paglala o pagtaas ng mga kabataang gumagamit ng vape. Kasi kung napapansin niyo po ngayon, dati pa lang po nung nagsisimula ako until now, nakikita na namin kung gaano kabilis yung pagkalat ng vaping sa mga kabataan o sa mga kaedad ko. To the point na parang nagiging normal na lang ito sa eskwelahan at sa social media. And ayun nga po, ayun nga rin po kasi sa latest na Global Youth Tobacco Survey natin, napag-alaman po natin 1 out of 7 students na nag-iedad ng 13 to 15 years old gumagamit na po ng vape. At dahil po doon, gusto po namin kumilos dito sa Parents Against Vape na makapag-provide po kami ng tulong bago pa po lumala ang mga problema sa addiction at kalusugan dahil po sa mga produktong ito. Yes. And it's sad to know, Sir Kyle, no, that our youth, kumbaga, ginagamit na parang palamuti itong vape, nilalagay sa lanyard, sa ID. Yes. Pero vape pala. Yes. Pero Sir, and based on your experience, Sir Kyle, no, bakit ba tinuturing natin na mapanganib yung paggamit ng vape, lalo na sa kabataan? Ano po ba yung epekto, kumbaga, nito, no, sa katawan ng isang tao na gumagamit ng vape? Yes po ma'am, bale, ayun nga po no. Lingid po kasi sa kaalaman ng karamihan, ang vape po kasi, naglalaman pa rin po ito ng nikotina. At alam naman po natin na ang nikotina ay nakaka-addict. Yes. At maliban po sa nikotina, meron din po itong mga iba't ibang chemical na maaaring magdulot ng sakit sa baga at puso. And ayun nga po, ayon rin po sa Department of Health natin, ang second-hand vape smoke po ay may toxins rin na delikado rin sa mga hindi gumagamit. So kung hindi ka man po gumagamit ng vape pero na-expose ka po pa rin sa mga usok dahil sa mga ibang gumagamit ito, ayun nga po na nalalagay rin sa panganib ng kalusugan. Yes. And ayun po, para sa mga kabataan, mas lalong mapanganib po ito dahil po yung nikotina o yung paggamit ng vape in general, maaari po siya magdulot ng masamang epekto sa kanilang mga developing brain at lungs, which is mas maaring magpataas ng kanilang mga panganib.
Mhm. Sir Kyle, share to us no your experience, no? What was the turning point kumbaga Sir Kyle no na parang sinabi mo sa sarili mo na ay kailangan ko nang magtigil sa paggamit ng vape. Ano yung turning point? Ano kumbaga yung nagtulak sa iyo para wag nang gumamit ng vape? Sa totoo po kasi ano lang po siya, parang accidental or chance lang po siya kasi back then po, nung time na gumagamit ako, hindi ko po actually nga I believe before na ligtas ito, na ito ay safe gamitin for everyone. Actually nga po, yung mga paniniwala pa dati na maganda raw ito gamitin para doon sa mga taong may asthma. So parang ginagawang inhaler kumbaga. Dati po kasi nung binubuo yung parents sa Bills Vape, bumisita po sila dito sa Davao City. And ayun po, naimbitahan po akong dumalo sa isang event nila. And sa katunayan nga po, hindi ko nga po alam patungkol saan yung event na yon. In-invite lang ako, tsaka sinabihan na may pagkain. Kaya yun, pumunta ako. But ayun nga po, hindi ko in-expect na doon ko po malalaman kung ano yung tunay na epekto nito. At dahil na rin po doon, para na-inspire din po ako to take actions in regards with my health. Kasi nga po, nung nalaman kung ganito po pala yung tunay na epekto nito, syempre po, nagkaroon ako ng mga second thoughts patungkol sa kung patuloy pa ba ako gagamit nito or what should I do. Pero ayun nga po, hindi po siya naging madali kasi as someone na matagal nang gumamit, medyo parang na-attach na rin ako sa ganun, medyo na-addict na rin kumbaga. Pero ayun nga po, sa paunti-unting paghinto at saka sa tulong na rin ng Parents Against Vape sa suporta nila, ayun nga po, halos 5 taon na po akong hindi nakakagamit ito. Oh, so it's good to know, Mama Ira, no, and Sir Cal, to hear this from someone, especially no, from someone who decided na mag-stop talaga na maggamit ng vape, no, and to also share his experience no sa ating tagapakinig. So, ngayon Sir Cal, no, kamusta ka na ngayon no after using yung vape, no, after 5 years of not using vape, kamusta ka na po ngayon? Okay na po. Healthy na healthy po. Tsaka dahil po, iniwasan ko na yung mga ganung bagay, yung attention ko po na instead doon ko binubuhos, natutuon na po siya sa mga ibang bagay. So bali ngayon po, mas nagiging busy na po ako sa pag-ehersisyo, sa pag-focus sa mga bagay na mas nakakabuti sa akin instead doon sa mga paggawa pa rin ng mga ganung gawain. Oo. Yes, Sir Kyle. So, na-mention niyo po kanina na akala niyo po before is safe yung vape. Safer siya compared to cigarettes, right? So, ano-ano po yung mga usual na maling paniniwala or misconception ba ng mga magulang at kabataan tungkol sa e-cigarette or vape? Ayun nga po noon, marami po until ngayon yung mga misconception or haka-haka na yan na naririnig ko. Hindi lang po sa mga kaibigan ko kasi meron din po mga kaibigan gumagamit, pero pati na po sa social media. Mas lalong marami po akong nababasa ng ganyan. Tulad na lang po ng dati nga po, hindi ko na po i-mention yung name. May artista po nag-post dati. Sabi niya, yung vape po daw ay water vapor lang yan. Which is mali po, dahil po, tulad ng nabanggit ko kanina, ang vape po ay may mga chemicals at nicotine na ang usok nito. At another thing po is maraming nagsasabi na ang paggamit po raw ng vape is hindi nakaka-addict. Again, mali rin po ito. Katunayan nga po, mas maaring mas mataas pa nga minsan ang nicotine level ng vape kaysa sa sigarilyo, kaya mas nakaka-addict ito. Another thing is, ayun nga po, tulad ng nabanggit ko earlier sa karanasan ko, akala ko dati hindi ito harmful, pero sa totoo, ito po ay nagdudulot ng mga long-term health risks. Kasi po, ang paggamit ng vape ay, ayun nga po, nagbibigay po siya ng sakit sa katawan. Notably po yung tinatawag natin na e-valley or yung e-cigarette or vape-associated ng injury. So ayun nga po, ang vape po ay hindi ligtas. So yung mga haka-haka po na patungkol rito ay need po natin baguhin. Kaya dito po sa Parents Against Vape, patuloy po kami nagtatrabaho upang pong mabigyan kayo ng tamang impormasyon patungkol sa mga bagay na ito. Yes. Sir Kyle, based po sa mga conversations nyo po no, sa ibang parents natin, ano po ba yung na-share nila kumbaga no, na epekto ng paggamit ng vape sa kalusugan ng kanilang anak and at the same time sa komunidad?
ano po, sa mga nakausap na po namin mga magulang, hindi lang po mga magulang, pati na rin po mga kabataan, marami na po kami narinig na iba't ibang bagay patungkol dyan. Bagamat ako po ay kabataan, may mga kaibigan po akong nagiging irritable, kumbaga. Marami po akong kaibigan kasi until now gumagamit po ng vape, hindi lang po ng vape, pati rin po sigarilyo. So, ayun nga po, isa sa mga napapansin, nagiging mababa yung pasensya nila. Tsaka another thing is, laging pagod po. Yun po yung napapansin ko, laging pagod. Tsaka nahirapan po silang mag-focus sa kanilang mga ginagawa. Tsaka sa pagkakaalam ko rin po kasi, before po, may mga report na rin po yung Department of Health na dahil po dito sa paggamit ng vape, marami na pong mga kabataan yung nagkakaroon ng ubo, nakakaranas ng shortness of breath at pagbaba ng school performance nila dahil sa paggamit nito. And to include also, Sir Cal, yung parang yung gasto ng ating kabataan instead of using yung baon nila sa pagbili ng pagkain or anything na related sa project, they're using that money para lang makabili pa ng vape. Totoo po. Tsaka maliban po sa mga epekto sa kalusugan, dahil po dito sa paggamit ng mga produktong ito, may nagagawa na pong hindi mabuti yung mga kabataan. Kamakailan nga lang po, I don't know if nakita niyo po, binalita po na may nahuli mga kabataan mula sa isang syudad dito sa Pilipinas dahil nagnakaw po ng vape sa isang vape shop. Ma'am, yan, sa imo, pila ka flavors ang vape niya kita subong? I think parang merong mga 20 plus. I don't know. 20? Shock ikaw. 16,000 flavors of vape meron kita subong. So, we have 16,000 flavors. So, alarming, yes. May Yakult, mga mga chocolate, tanan-tanan nga flavors maisip. So, ginabutang nila sa vape. So, yun yung parang alarming, Sir Kyle, no? Kasi may different flavors tayo ng vape na saan makapili yung ating mga kabataan, kumbaga, no? If they don't like this kind of flavor, marami pa silang mga options, kumbaga. So that's why nga mahalaga gid ang roles ng parents naton there. So that's why important gid ang Parents Against Vape. So, Sir Kyle, sa inyong palagay, ano ang mahalagang papel ng mga magulang sa pagpigil ng paggamit ng vape? Tama po yung lahat ng sinabi ninyo, ma'am, no? So, ayun nga po, napakahalaga po ng role ng mga magulang natin. Kasi una, dapat sila ang maging source ng tamang informasyon. Kasi madalas po kung ano yung pinapaniwalaan ng mga magulang, yun din po yung pinapaniwalaan ng ating mga anak. Di ba po? Tsaka ano po, pangalawa, dapat nilang bantayan ang mga anak, lalo na sa pagdating ng mga binibili online. Kasi ayun nga po, kahit ngayon po kasi marami akong nakikita nagbebenta ng vape online. Mas madaling ma-access yun ng mga kabataan. Kaya as magulang, hindi naman po sa pagiging stricto, pero dapat po binabantayan pa rin natin kung ano yung mga ginagawa ng anak natin online. At saka higit po sa lahat, maging mabuting halimbawa po sa bahay. Kasi kung ano po nakikita ng mga anak ninyo na ginagawa ninyo, gagayahin po nila iyon. Kayo po mismo bilang magulang gumagamit ng mga produktong ito, hindi po malayo na gamitin na rin po ito ng mga anak ninyo. Kung hindi man sa ngayon, baka po sa future. Yes, correct. Yan, Sir Kyle, no? We need, kumbaga, yung cooperation ng ating parents, no? Para na mapigil yung paggamit ng vape, no, sa ating kabataan. And Ma'am Ira, no, I think we need to strengthen also our advocacy and to continue itong radio program natin, no, para mas marami pa tayong ma-reach out, kumbaga, ng mga parents. Yes, tama. Because I have also met parents nga naghahambal, ma'am, yan nga abi ko okay lang, abi ko ginahipak-hipak lang nila, abi nila akala nila okay lang and it's safe, it's just flavor, but hindi nila alam na meron pa palang mas harmful effects yan. Yun. Sir Kyle and Ma'am Ira, before we continue, no, especially on the advocacy ng Parents Against Vape and more, no, na mga katanungan pa kay Sir Kyle, no, we will just take a short break, no, and then balik tayo dito sa programa Ang Rehiyon Karon. Mga biyan, magabalik sa dili lang madugay ang programa Ang Rehiyon Karon.
Pare-pareho at paulit-ulit na lang ba ang mga kwentong kinokonsumo mo? Ano ba ang dapat gawin kung parang puro salamin-salamin? Echo chamber na ang tawag dyan. Maging bukas sa ibang perspektibo. Check other sources. It always based on different perspectives so you don't get trapped in the social media illusion. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Water, internet, electricity, gas. The four utilities lived together in harmony. Everything changed when the high energy bills attacked. Only the master of all four utilities could stop them. But when the world needed him most. Ibang avatar ata itong napanood ko. Oh yeah! Di mawala sa isip mo ang taas ng bayarin? Subukan ang 112. Isang oras na bawas sa paggamit ng ilaw, isang oras na bawas sa paggamit ng TV o computer monitors, at 2 oras na bawas sa paggamit ng aircon. 112. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 10:26 sa aga. Nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas. 7:38 a.m. ay live nang mapapanood. Sa gihapon mga kaabyanan, ini si Hope Torrechante, kaginiang ang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas, Iloilo, and of course, ang ako nga co-host man, no, from Transcend, si Ma'am Ira, nga makaupod sa gihapon nato, no, para sa aton nga pagpadayon o kung part 2 sang aton nga interview, kaupod ang aton nga dinapit. Siguro Ma'am Ira, no, let's introduce again our guest, no, ang aton nga special guest diri sa ang rehiyon karon.
Okay, so hello liwat sa aton mga tagpalamati. So ang aton subong nga guest is the Youth Coordinator and Social Media Officer sang Parents Against Vape, kag siya man ang lead convener sang Youth Against Vape. So let's welcome Sir Kyle. Sir Kyle. Yes, no, muli po nating makakasama si Sir Kyle, no, ang ating special guest dito sa Ang Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sir Kyle, sa ating pagpapatuloy po, no, ng ating interview sa part 2 kanina na pag-usapan natin, no, yung epekto ng vape sa kalusugan ng mga kabataan natin. Sa pagpapatuloy po, ano po ba yung iba pang epekto, no, ng itong vape sa kalusugan, most especially sa ating mental health? Meron po kayang relationship or correlation itong vaping sa mental health ng mga kabataan po natin, Sir Kyle? Yes po, hello po Ma'am Hope. Hello po, nice to meet you po. Opo, maliban po kasi sa epekto sa baga, which is yun po yung commonly alam natin na epekto ng paninigarilyo at paggamit ng vape. Ang paggamit po ng vape, maaari rin pong magdulot ng heart disease. Kasi po, yung mga ingredients po na nasa loob ng vape, pwede po siyang magdulot ng pagkakaroon natin ng high blood pressure at irregular heartbeat. Maliban po dyan, maaari po tayo magkaroon ng brain development issues, tulad po na nabanggit ko earlier, lalo na po sa mga kabataan, dahil po naapektuhan po yung nicotine ang focus at ang memory ng mga kabataan. And regarding with the mental health issues naman po na nabanggit ninyo, may mga pag-aaral po tayong nagpapakita po na ang paggamit po ng vape dahil po sa mga ingredients na nakapaloob nito maaring magdulot po ng pagtaas ng anxiety, kahit po depressions at mga ibang mental health issue po. Kasi as you may know, marami po sa atin na ang rason sa paggamit ng vape, nakakatulong po daw ito para ma-relax sila, lalo na may problema sila. Pero sa katunayan po, yung mga pag-aaral na alam natin, ang pinapakita po nila ay ang paggamit po ng vape or specifically ang long-term use po nito, mas maaring magdulot lang po ng pagtaas ng anxiety, which is, ayun nga po, baliktad sa kung ano yung inaasam natin. At least we know na, Ma'am Ira, no, Sir Kyle, na hindi pala nakaka-relax yung vaping. Taliwas sa mga perception, no, natin sa vaping or sa smoking, no, in general. Pero meron pala siyang epekto sa mental health natin. Yes. So that's one thing. Also, they are, yung ibang student or yung ibang tao is nagsasabi sila na, wait, vape break muna, di ba? Yes. Nag-break daw sila pero hindi nila alam na yung pag-break o yung pag-rest na nila yun is mas malala pa yung epekto nila sa kalusugan nila. Yes. And kanina sinabi ni Sir Kyle, no, na nag-i-increase ng heartbeat. So akala natin kape lang yung nagiging cause noon, pero di nila alam vaping pala yon, Sir Kyle. Yes po. Tsaka, ayun nga po nung marami rin pong kakilala na yung kape tsaka vape, pinaparis po nila. Minsan po sigarilyo yung gano'n, opo. So, breakfast na nila. Yun po yung nagiging agahan nila. Okay. Yes, Sir Kyle. Sa ano po natin, no, sa and since na we know already, no, Sir, Ma'am Ira, Sir Kyle, yung epekto sa kalusugan, including yung sa mental health natin. By the way, I highlight natin kasi there is no health without mental health. That's why part siya, no, ng campaign natin, yung or holistic na approach natin sa kalusugan ng mga kabataan natin is included doon yung mental health. That's why napaka-importante na ma-highlight ito ngayon, no, dito sa programang ito. And now, puntahan po natin, no, yung advokasya naman at saka aksyon.
So now we know na po yung about sa vape, background ng vape, and the harmful effects. So, Sir Kyle, may ano-ano po ang mga aktibidad o kampanya na isinasagawa ng mga parents against vape? Yes po, no. Bale, kanina po sa talakayan natin, nabanggit ko nga na gumagawa kami ng awareness campaigns kung saan bumibisita kami sa iba't ibang paaralan at barangay kung saan nagbibigay kami ng impormasyon, mga kaalaman, or minsan workshop patungkol sa mga bagay na ito upang turuan ang ating mga magulang at estudyante kung paano labanan at iwasan yung mga ganitong produkto. Another thing po is nag-organize kami ng events kung saan po nagbibigay kami ng mga educational materials o mga resources kung saan makakatulong ito sa ating mga kabataan o magulang upang mas lumawig or lumakas yung kaalaman nila patungkol sa mga ganitong bagay. And another thing po, ako po as the social media officer ng Parents Against Vape, naglulunsad po kami ng mga social media campaigns at gumagawa ng social media content na nakakatulong mag-educate sa mga kabataan at magulang. And another thing is nakipag-collaborate po kami with other health organizations, with the government, para ayun po, mas mapalakas at mas mapalawig pa natin yung advokasya natin laban sa vape. Sir Kyle, no, gaano po ba ka-importante na we involve yung mga parents natin, yung mga guro natin sa advocacy na ito? Yun po, sobrang napaka-importante po na i-involve po natin sila. Kasi po yung mga guro at yung mga parents po natin, sila po yung parang, kasi nga po tinuturing natin sila na una at pangalawang magulang ng ating tahanan. Kaya po yung mga magulang at parents, mahalagang sumuporta at maging involved sa ganitong campaign kasi po sila yung parang nagiging role model ng ating mga kabataan. Kung ano yung mga tinuturo nila, kung ano yung mga natututunan ng mga kabataan galing mismo sa kanila, yun na rin po yung mga pinapaniwalaan at ginagaya ng ating mga kabataan. Kaya kung yung mga magulang at guro natin, mabuti yung ginagawa o may alam sa mga ganitong bagay, ganun din yung mangyayari sa ating mga kabataan. Actually, we agree to that, no, Sir Kyle. As much as possible, gusto po sana natin na hindi lang po aral or pangaral yung binibigay ng ating mga parents, but also set as an example, no? Sila mismo hindi din mag-smoke or mag-vape sa harap ng kanilang mga anak or technically expose no yung kanilang mga anak no sa smoking and vaping. So, maraming ang students ngayon or kabataan is tinatago nila yung vape. Kasi maliit lang siya, so pwede siyang matago, right? Okay, so Sir Kyle, ano po yung maipapayo niyo po or ma-advise niyo sa mga magulang na may hinalang gumagamit ng vape yung kanilang mga anak? Opo, totoo po yan, Ma'am Ira. No? Sa katunayan nga po, ako mismo as a college student, po doon sa university namin, may nakikita po kung nagdadala ng vape, tapos hihititin doon sa loob ng CR namin, something like that. Ayun nga po, payo ko lang po, bilang kabataan, bilang anak rin, Mukhang nawala no yung audio ni Sir Kyle. Balikan Hello po. Yes, yun. Balikan po natin yung tanong ni Ma'am Ira, no? Yes, Sir Kyle. Sir Kyle? Yes po. Yes po. So, yun. So, again po, to ask, ano ang advice na maibibigay nyo sa mga magulang na may hinalang gumagamit ng vape yung kanilang mga anak? Okay po. So, ayun nga po. Sinasabi ko nga po kanina, bilang kabataan o bilang anak na rin, payo ko po sa mga magulang natin, agad pong kausapin yung mga anak natin. Although, okay naman po naman pagsabihan sila, mas maigi po siguro na instead of pagalitan sila kaagad, intindihin po natin kung saan sila nanggagaling. Alamin po natin kung ano yung nagiging dahilan ng kanilang paggamit nito, paano sila nagsimula. Mas mahalaga pong malaman na at matutuloy natin yung mga dahilan
upang mabigyan po natin ito ng solusyon. And ayun nga po, another thing is that if napapansin nga po na yung anak niyo mismo ay kailangan na ng tulong upang maagapan or maayos yung addiction nila patungkol sa mga bagay na ito, marami po tayong mga hotline sa DOH, sa DTI, kung saan po pwede po kayong kumausap sa isang eksperto upang matulungan po kayong matulunan ng pansin at solusyon yung mga problema patungkol sa mga bagay na ito, lalo na po sa inyong mga anak. Ma'am Ira, no? Sir Kyle, curious lang ako, kasi pag tobacco yung gamit natin, alam mo talagang may naninigarilyo sa paligid, no? Kasi yung smell. Pero sa vape po ba, yung smell po ba nito langhap din ng mga tao sa paligid? And kasi pag pag nag-i-inhale ka ng smoke, you're also it is as if na nagsasmoke ka din, no? Meron din po bang ganong effect yung sa vape po natin? Ito po, Ma'am Hope, kanina nga po, nabanggit ko na ayon nga po sa Department of Health, meron po tayong tinatawag na second-hand vape smoke, kung saan katulad na lang rin po ito ng second-hand smoking, kung saan yung nalalanghap na usok mula sa vape, maari pa rin pong magdulot ang masamang epekto sa mga hindi gumagamit ito. So either gumagamit naman o hindi, pero if nakalanghap ka ng usok mula sa taong gumagamit, kung ano yung masamang epekto na dulot ng vape, nalalagay ka rin sa panganib na iyon. At saka, ngayon nga po kasi, sa katunayan po, kahit ako nga po, nalilito po ako sa amoy ng vape. Kasi minsan po may dadaang tao sa akin, naamoy ko yung perfume nila. Nagdadalawang isip ako kung vape ba o pabango yung naaamoy ko. Yes, actually, no? Kasi merong perfume na, for example, chocolate flavor. May vape din na mention kanina, 16,000 ba yun? 16,000 flavors. Meron ding flavor na chocolate. So, medyo nakakalito nga. So, mas nagiging challenging pa, no? Yung ating campaign against vaping. Yung iba nga sinasabi nila, Ma'am Hope, may mint flavor. So, tinutoothbrush na daw nila yung mint flavor na yon sa umaga. So, ayun po. Ayun. Pero sa mga tagapakinig po natin, Sir Kyle, no? Paano po kaya kami at saka yung mga listeners po dito, no? Na makapag-support po, no, makabigay ng suporta sa advokasya ng Parents Against Vape po. Okay po, so ayun nga po sa mga tagapakinig or para po sa inyong lahat, kung nais pong suportahan ang advokasya ng Parents Against Vape, please i-follow nyo lang po at i-share ang aming social media pages para po matukoy or maalam nyo rin yung mga tamang impormasyon patungkol sa mga bagay na ito. And another thing po is maaari po kayong makipagtulungan sa amin upang pong magsimula ng mga small awareness projects sa inyong barangay. Pwede po kayong kumausap sa amin, i-visit nyo lang yung pages ninyo. Kung may naisip po kayong maaaring gawin sa inyong mga komunidad, pwede po kayong makipagtulungan sa amin at tutulungan po namin kayo sa inyong nais na gawin. Another thing po is suportahan po natin ang mga pulisiya na naglalayong protektahan ang kabataan laban sa vape. So yung mga pulisiya po natin, as much as possible, sundin po natin ng maigi at kung may mga nakita po kayong paglabag, kung maaari, pwede niyo po siyang i-report sa ating mga kaukulang mga government officials or sino man sa inyo ang pwedeng makatulong. And another thing po is, ayun nga po, huwag po tayong magsimulang gumamit ng mga produktong ito. Yun na po yung unang bagay na maaari nyo gawin upang kung suportahan ang advokasya namin dito sa Parents Against Vape. Yeah, Sir Kyle. So, as someone, Sir Kyle, na vape user before and na nag-stop na ngayon, so, ano po yung mensahe nyo sa mga kabataan na akala nila cool and safe ang pag-vape? Yan po, kasi akala ko dati cool yung paggamit ng vape. So, ano po siguro, mensahe ko lang po sa mga kabataan ngayon na naniniwala pa rin na cool ang paggamit ng vape is, hindi kailanman cool ang paglagay ng panganib ng iyong kalusugan. Ang totoong cool is yung healthy ka. Kaya po, ang dapat yung desisyon na ginagawa natin ay para sa mas magandang kinabukasan para sa kalusugan natin. Huwag po tayong magpadala sa mga peer pressure, mas piliin po natin maging malaya sa bisyo. Dahil again po, gusto ko pang ulitin,
cool is healthy is cool. Hindi po kailanman cool ang paggamit ng vape. And Sir Kyle, no, maitanong ko lang, yung Parents Against Vape po ba, isa itong non-government organization, kailan po na-establish no, itong Parents Against Vape po? Opo, yung Parents Against Vape po is isa po siyang NGOs and na-establish po siya noong December 2019 dito po sa Davao City. Pero ever since po, until ngayon, ayun nga po, lumawak na yung sakop namin. Hindi lang po kami dito sa Davao City, pero marami na rin po kami mga members at chapters, which is meron po kami sa Bicol Region, meron po sa NCR, meron po dito sa Mindanao, meron din po dyan sa Iloilo. Ayun po. So mga ilang na po kaya tayo, no? Ilang members na po kaya tayo sa Parents Against Vape, no, Sir Kyle, and for those na willing na maging member din, no, Ma'am Ira? Yes, Ma'am Hope. We are still trying to push here in Iloilo City and Iloilo Province na magkaroon na rin ng Parents Against Vape para accessible na rin sa mga locals natin dito. Yes, and for if ever, no, Sir Kyle, meron po tayong Parents Against Vape dito din sa province and city of Iloilo. Ano pong mga dapat tandaan ng mga members natin para mas makahikayat, no, ng mas maraming members and to campaign rigorously, no, sa anti-vaping, anti-smoking campaign natin? Okay po, Ma'am Hope. So ayun nga po, maliban po sa pagbisita namin sa mga iba't ibang lugar po kasi upang mag-conduct ng awareness campaigns, bumibisita rin po kami upang po mag-propose ng mga local legislations at mga iba't ibang mga initiatives upang ayun nga po, protektahan yung komunidad natin laban sa ganitong produkto. And ayun po, sa mga nais sumali sa Parents Against Vape, pwede po kayo pag-usap sa amin. And sa palagay niyo po, matutulungan niyo rin po kami upang mag-establish dyan ng grupo sa inyong komunidad, malaking bagay po yun sa amin. Kasi kami po sa Parents Against Vape, isa po sa mga vision namin is ayun nga po, magkaroon po kami ng mga chapters or mga grupo, hindi lang po sa kung ano yung meron kami, kundi sa buong Pilipinas po upang mas mapalawig pa po natin yung kampanya natin laban vaping. So yun po, marami na po rin po kasing bigay ng hinaing na nais na po nila ng ganitong organisasyon rin sa kanilang komunidad. And ayun nga po, nais nga po ng ganun, makipag-communicate lang po kayo sa amin upang po magsulong ng magandang initiative dyan sa inyo. Yes. And also, Ma'am Ira, no, kahit walang membership, no, pwede pa rin naman tayong mag-support, no, sa campaign through sa pagiging role model, no, yung pagiging example sa ating mga kabataan po, ano, na iwasan, no, yung paninigarilyo or vaping, no, especially sa mga kabataan po natin, no, yung ma-expose sila sa mga ganitong aktibidad. Oo, yes. Nagandahan nga ako sa line na be smart, don't start. Yeah. So yun. So mas mabuti nang hindi ka mag-start at hindi ka magpa-impluwensya sa mga tao. Ayun. Yes. And with that, Sir Kyle, no, maraming salamat po for joining us today dito sa ang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Malaking bagay po, ano, na nabigyan nyo kami ng oras dito sa programa at magbigay, no, ng mensahe, ng inspirasyon, no, sa mga parents, mga guro, and most especially sa kabataan po natin na iwasan, no, yung pagpaninigarilyo at vaping para sa ating mithiin na makamit, no, yung smoke-free Philippines, smoke-free Western Visayas. Again po, Sir Kyle Esposado, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Okay po. Maraming salamat rin po sa pag-imbita at sa mga tagapakinig natin ngayon. Sana po yung mga sinabi ko kanina napulutan niyo po ng magandang aral at ayun nga po, magandang inspirasyon po upang magsimula rin ng sariling journey ninyo, lalo na po doon sa mga nais sumunod sa paggamit nito. And ayun nga po, sana nga po sa susunod magkita-kita ulit tayo upang sa mga talakayan nga katulad nito. Yes.
Maraming salamat, Sir Kyle Esposado, ang Youth Coordinator and Social Media Officer and also lead convener ng Youth Against Vape. Maraming salamat po. So, nabatian mga kaabyanan, no, si Sir Kyle Esposado. Wow, Ma'am Ira, no, isa naman ka tupiko yung aton nga na-discuss diri sa ang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas Iloilo. And I'm happy nga naibaluan, no, kag napaalinton man sa aton mga tagpalamati nga ang vaping hindi lang gali sa baga. Oo, madamo pa siya sa may mental health pa nga aspeto. Amo na, Ma'am Hope, nga gina-push na gintani naton nga may ara naman diri sang Parents Against Vape Man diri sa aton nga probinsya. Yes, kay importante gid no nga ma-involve nato ng aton nga mga ginikanan sa sini nga kampanya kay ini nga kampanya hindi lang kampanya sa mga nag-advocates no for anti-smoking but at the same time kampanya man nga dapat i-updan sa mga ginikanan naton sila bilang mga role models ang aton nga mga pamatanon. Yes. Unfortunately, no, nagapabata yung mga naga-vape. That is why parents, hello, no, maghulag kita, no, para nga kita manginsabat, no, sa sininga problema. So, sa aton nga mga tagpalamati dira, sabay pa, no, nga ma-instill sa aton nga mga paminsaron, yung mga lessons nga natun-an naton diri sa aton nga programa sa ang rehiyon karon, especially every first Sunday sa nga bulan mga kaabyanan makaupod naton yun Transcend, no, kay upod si Sir Jeyos and Sir Ma'am Ira, no, para maghatag sa aton sang iban pa nga mga tupiko nga dapat naton may baluan sa aton nga campaign against smoking and vape. Ang oras sa Radyo Pilipinas, 10:48 sa aga. Gusto natin i-special shout out yung mga nagasaulog sa ila kaadlawan subong nga adlaw sa Domingo, July 6, 2025. Happy birthday sa inyong nga tanan and happy anniversary also no sa mga nagasaulog naman sang ilang anibersaryo. By the way, kay Sir Joan Sotahero, no, advance happy birthday. Sa amon nga technician diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Gusto man naton pasalamatan ang aton nga mga dinapit diri sa ang rehiyon karon kainan nakaupod naton si ARD, no, Assistant Regional Director sa Department of Science and Technology, Western Visayas, si Miss Kitlin Sara Bernardino, and also sa bahin naman niya, no, sa Parents Against Vape, no, si Sir Kyle Esposado. Siyempre, from Transcend, no, ako nga naging co-host, sininga aga, si Ma'am Ira Christian Davocol, Communications and Admin Officer sang Transcend. Mga kaabyanan, madamo gid nga salamat sa inyong nga pag-upod no diri sa programa ang rehiyon karon sa mga nakatutok sa aton nga Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Madamo gid nga salamat man no sa mga nagatutok sa iban pa nga mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Magpabilin lang nga naka-follow sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga hitabo no diri sa Western Visayas. And syempre sa aton man nga mga katuwang teknika, sa ato mga katuwang technical diri sa studio, Mr. Alan Defante, kag sa transmitter, Mr. John Magallanes. Mga kaabyanan ng ikaupod ninyo, Hope Tarichante and Marian Grace Serenieta, ini ang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Maayong Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala
gala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.